Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes, December 23, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin na itong bagyong tinawag nating Surumina ay papalayo na sa may bahagi ng Kalayaan Islands. Huling namataan ito 165 kilometers kanluran ng Pag-asa sa island, sa Kalayaan, sa Palawan. At itaasahan nga natin, ito ay patungo na sa may bahagi ng Vietnam at wala na magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Liban na lamang itong trough o yung mga kaulapan, makikita natin dito, may mga kaulapan dito sa Palawan. Ito magdadala ng mga pag-ulan na may mga kalat-kalat na mga pagkilat-pagkulog, lalong-lalo na sa bahagi ng Palawan. Partikular na dito sa may hilagang bahagi ng Palawan. Samantala, ang shear line, o ito yung banggaan na mainit at malamig na hangin, ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na sa Eastern Visayas na nakararanas ngayon ng mga moderate to heavy up to intense rain. Kaya mag-ingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha o flash floods at pagguho ng lupa o landslides. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasamang lalabing bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa may area ng Aurora. Asahan din natin sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, magiging maulap ang kalangitan sa malaking bahagi naman ng Cagayan Valley Region, Cordillera, gayon din dito sa may area ng Nueva Ecija, kasama ang area ng Bulacan, Rizal, at dito rin sa Kamaynilaan, posibleng makaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may Mindanao area at sa may area ng Ilocos Region, generally fair weather tayo, pero posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong mga mahihinang pag-ulan sa Luzon, habang may mga pagkilat-pagkulog naman sa area ng Mindanao. Maliban nga dito sa minonitor nating bagyo, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area o anumang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya posible sa paglapit natin sa panahon sa araw ng Kapaskuhan, posibleng wala na tayong bagyo sa loob ng at labas din ng PAR. At narito na nga magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama yung Calabarzon at malaking bahagi ng Mimaropa. Dulot yan ng shear line, habang makakaranas naman ng mga mahihinang pag-ulan at maulap na kalangitan ang malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, gayon din ang Cordillera, kasama ang mga lalawigan sa Central Luzon, partikular na sa bahagi ng Aurora, gayon din sa Nueva Ecija. At posible rin dito sa Kamaynilaan ang magkaroon ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon naman, partikular na sa Ilocos Region, makararanas tayo ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated light rains, dulot pa rin yan ng hanging amihan. Agwat ang temperatura sa Lawag, 23 to 31 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 28 degrees Celsius, sa Baguio naman 16 to 24 degrees Celsius, sa Kamaynilaan 24 to 30 degrees Celsius, sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol ay 24 to 29 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 21 to 27 degrees Celsius. Dito tayo sa Visayas at sa Palawan. Makikita din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan. Dulot naman ito ng trough o extension pa rin ng bagyo na tinawag nating Surumina. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 24 to 30 degrees Celsius. Sa malaking bahagi din ng Visayas ay makararanas tayo ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi nitong Eastern Visayas kung saan direktang nakakaapekto itong shear line at kadala ng mga moderate to heavy up to intense rain. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman ng Mindanao ay makararanas lamang ng mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Generally, fair weather tayo sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro City, 24 to 31 degrees Celsius. Bukas nga, inaasahan pa rin natin ang pagpapatuloy ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama din itong bahagi ng Calabarzon at dulot naman
ng posible din na dulot ng amihan ay meron tayong mga katamtaman hanggang sa malalakas sa mga pag-ulan, partikular na rin sa Isabela at dito nga sa nalalabing bahagi din ng Mimaropa. So mag-ingat po, lalong-lalo na itong bahagi ng Eastern Visayas, lalo ilang araw nang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw dulot nga ng shear line. Pagdating ng araw ng Pasko, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama din itong Quezon Province at ilang bahagi ng Mimaropa. At posible po na yung epekto ng shear line ay makaka-apekto din sa area sa Central Luzon at gayon din dito sa may Cagayan Valley Region. So iba yung pag-iingat, lalo na inaasahan nga natin itong mga pag-ulan na dulot ng shear line sa malaking bahagi dito sa may eastern section ng Luzon at kasama pa rin itong bahagi din ng Kabisayaan. Samantala, dahil sa amihan ay meron tayong nakataas na gale warning, particular na sa mga area ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ito makikita natin, ito yung mga lugar kung saan inaasa natin magiging maalon yung karagatan, kaya delikadong maglayag. Ang mga maliliit sa sakyang pandagat, kahit yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin na ito ng ating bansa, dahil magiging maalon yung karagatan, dulot pa rin yan ng hanging amihan. Ang araw naman natin sisikat mamayang 6:17 na umaga at lulubog, ganap na 5:33 ng gabi. At sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Muli